Lumaki sa broken family si Anne, kaya naman nangako siya sa kanyang sarili na pipiliin niyang lalaking hindi siya iiwan. Nangyari naman yun dahil nakilala niya si Roy, ang kanyang first boyfriend, at nagtagal sila ng 7 taon bago ito nag-propose na uwi rin sa kasalan. Masaya sila sa kanilang buhay bilang mag-asawa. Ngunit 3 buwan matapos ang kasal, hindi malaman ni Anne kung bakit nakakaramdam siya ng kakaiba sa kanyang katawan. Isang umaga, sa maliit pero maaliwalas nilang apartment, bagong gising si Anne, nakasuot siya ng pastel na pajama, nakaalalay sa gilid ng kama habang hawak ang tuhod. Dumungaw siya sa bintana at kitang araw na unti-unting sumisilip. Ang sarap sanang maglakad-lakad ngayong umaga, pero bakit parang ang bigat ng katawan ko? Saktong pumasok naman si Roy sa kwarto na may dalang tray ng almusal, itlog, tinapay at orange juice. Morning, love. Nagising ka na pala. Inihanda ko na to para sa'yo. You've been feeling off these days, kaya dapat alagaan kita. Ikaw talaga? Di ako sanay na ikaw nag-aalaga. Dati ako yung nag-aasikaso sa'yo nung college pa lang tayo. College days pa nga lang. Gusto na kitang alagaan habang buhay. Now I finally can. Saka hinawakan ng kamay ni Anne. Nagtinginin silang dalawa. Maaliwalas, punong-puno ng pag-ibig. Pero sa loob ni Anne, may konting pag-aalinlangan. Hindi dahil kay Roy, kundi dahil sa nararamdaman niya sa kanyang katawan. Mahal, sa totoo lang, parang hindi normal tong pakiramdam ko. Parang araw-araw may bago ako nararamdamang sakit. Kahapon, balakang. Ngayon tuhod naman. At parang pagod na pagod ako kahit natutulog ako ng maayos. Baka stress lang yun, love. Adjustment pa rin to. Bagong kasal tayo eh. Pero kung gusto mo, may kilala akong doktor. Si Doktora Patricia. Magaling yun. Siya rin ang nag-alaga nun sa mama ko. Patricia? Sige, kung sa tingin mong makakatulong. Agad humalik si Roy sa noo ng asawa. Gusto ko lang na maging okay ka. Ayoko mapabayaan ka, love. Habang yakap ni Roy si Anne, hindi niya napansin ang bahagyang ngiti sa labi ng lalaki. Hindi nang pag-aalala, kundi tila ba may tinatagong sikreto. Sa isang modernong clinic sa Quezon City, tahimik at maayos ang paligid. Si Anne ay nakaupo sa consultation room habang si Doktora Patricia ay abala sa pag-check ng medical chart. Si Roy naman ay nasa labas ng clinic, nagtitext habang palakad-lakad. Mrs. Anne Javier Rivera, finally, nice to meet you. Roy has told me a lot about you. I mean, sa mga symptoms mo. Ganun po ba? Pasensya na, doktora ha. Ang kulit lang po talaga ni Roy. Nag-aalala kasi agad. Tumayo si Patricia at sinuri ang mata ni Anne. Tapos, kinapa ang wrist niya. It's good na maaga siya nag-react. Ang katawan mo mukhang may konting imbalance. Hindi naman alarming, but just to be sure, we'll do a few blood tests today and some follow-up next week. May kinuha siyang syringe at sinimulan ng test. Habang ginagawa to, kalmado ang kilos niya. Tila bihasa na sa gantong eksena. I'll also give you a weekly shot para sa energy mo. Pampalakas din ito ng joints. Baka kasi nagkakaroon ka ng early inflammation. Ganun po ba? Parang aaga naman. Pero kung makakatulong, sige po. Hindi alam ni Anne na ang ine-inject ni Doktora Patricia ay hindi supplement, kundi low-dose muscle numbing agent. Target ang joints ni Anne. We'll take care of you, Anne. Don't worry. Roy really wants to get you better. Napatingin si Anne sa kanya at parang may nararamdamang kakaiba sa paraan ng pagkakabanggit niya ng pangalan ni Roy. Pero ngumiti na lang siya pabalik. Sa labas ng klinik, habang palabas si Doktora Patricia, tumigil siya sa harap ni Roy. Saktong wala namang ibang pasyente sa paligid. Sinimulan mo na? Oo, give it a few weeks. Unti-unti mahihirapan siyang maglakad. At kapag inisip niyang may sakit siya, ikaw mag-aalaga. Sa'yo lang siya kakapit. Good. Gusto ko lang siguraduhin. Pagkatapos ng check-up, dumaan muna sila Anne at Roy sa isang maliit na cafe malapit sa klinik. Gusto ni Roy na kahit papano ay mapawi ang kaba ni Anne. Tahimik si Anne habang umiinom ng mainit na tsaa. Nakatanaw siya sa labas ng bintana, tila may iniisip. Napansin niyo ni Roy kaya agad niyang hinawakan ng kamay ng asawa. Ayos ka lang ba, love? Tumango si Anne at ngumiti ng bahagya. Okay naman, medyo pagod lang siguro. Pero
Curious lang ako. Saan mo nga pala nakilala si Doktora Patricia? Sandaling tumigil si Roy bago sumagot. Pero mabilis din nakabawi. Si Patricia. College friend ng pinsan ko. Minsan naming naging tropa kapag may get together. Tumango si Annie, pero hindi na wala ang kunot sa noo. Hindi niya alam kung bakit, pero may konting kiliti sa likod ng isip niya. Parang may mali. Ngunit agad ding nawala ang pag-aalinlangan niya nang iniabot ni Roy ang maliit na paper bag na malamang brownies. Paborito mo yun, di ba? Gawa yan ng nanay ko. Pinagawa ko talaga para sa'yo. Habang nasa klinika kanina, kinuha ko na. Sinabihan ko kasi siya kagabi na magpapabake ako dahil gustong gusto mo. Sabi ni Roy habang nilalagay sa harap niyang bag. Napangiti si Annie at kahit may iniindang pagod ng katawan niya, ramdam niya ang effort ng asawa. Sa dami ng sakit ng nararamdaman niya nitong mga araw na to, si Roy ang nagpapagaan ng loob niya. Wala siyang dahilan para pagdudahan ito. Umuwi silang magkasama, magkahawak kamay. Pagdating sa bahay, si Roy ang nag-asikaso sa hapunan. Si Anne naman ay nakaupo lang sa sofa. Pinipilit ngumiti kahit nanginginig ang tuhod niya. Bago siya tuluyang makatulog, niyakap siya ni Roy at hinalikan sa noo. Good night, love. Akong bahala sa'yo. Bulong nito. At sa dilim ng gabi, habang himbing na si Anne, si Roy nakaupo sa gilid ng kama, tahimik na nakatingin sa kanya. Walang emosyon ang muka, pero mahigpit ang hawak na sa telepono. May bago siyang mensaheng natanggap mula kay Doktora Patricia. Next week, dagdagan natin ng konti ang dosage. Mabilis lumipas ang mga araw. Sa bawat umaga, pakiramdam ni Annie mas lumalalim ang pagod niya. Hindi niya na halos magawang maglakad ng matagal. Minsan, kahit simpleng pag-akyat sa hagdan ay kailangan niya ng huminto. Nagsisimula na rin siyang mawalan ng gana kumain. At ang dating masiglang presensya niya sa eskwelahan ay napalitan ng tahimik at laging pagod na anyo. Isang hapon, pag-uwi niya mula sa pagtuturo, nadatnan niya si Roy sa kusina, nagluluto ng sinigang, paborito niya. Haba, ikaw na talagang chef ngayon ha? Biro niya, pilit ang tawa, kahit halatang hinihingal at may inding ng sakit sa binti. Lumapit agad si Roy at inalayan siya sa upuan. Ako munang mag-aalaga sa'yo, love. You need rest. Di ba sabi ni Doktora Patricia, huwag mong stress ang katawan mo? Tumango si Annie, pero hindi mapigilan ang pag-ikot ng isip niya. Nahiga siya sa sofa habang pinagmamasdan si Roy sa kusina. Parang perpektong asawa. Maalaga, maalalahanin, palangiti. Pero kahit gaano siya kagaling umarte, hindi nito naitatago ang mamaliit na pagkulang. Tulad ng isang beses na tinanong niya si Roy kung anong specialty ni Doktora Patricia. At ang sagot lang nito ay general doctor siya. Basta, magaling. Pero sa klinik, may nakita siyang diploma, rheumatology. Kinabukasan, habang nasa banyo, napansin niya ang bahagyang pamumulan ng balat niya sa bandang hita. May mga maliliit na pasarin sa paligid ng tuhod. Pinilit niyang iwaksi ang takot sa isipan. Siguro dahil na rin sa kakulang sa vitamins o sa kakapuyat. Bulong niya sa kanyang sarili. Paglabas niya, naroon na si Roy, may dalang gamot at juice. Inumin mo na agad yan ha. Binigay ni Patricia. Pampatibay ng joints mo. Mahal, thank you ha. Lagi kang nandyan. Yumakap si Roy mula sa kanyang likod. Of course, asawa kita. Gagawin ko ang lahat para sa'yo. At sa yakap na yon, sa mga salitang yon, nais ni Ann maniwala na kahit unti-unting humihina ang katawan niya, may isang taong nananatili. Tanghaling tapat, tapos na ang klase. Tahimik na nagliligpit ang mga laruan at flashcards si Ann sa loob ng silid-aralan. Kita sa mukha niyang pagod at bawat hakbang niya ay mabigat, parang may buhangin sa mga binti niya. Minsan ay kailangan pa niyang hawakan ang gilid ng mesa para lang makalakad ng maayos. Hanggang sa biglang sumilip si Leia sa pinto, ang co-teacher niya. Han, pwede bang pumasok? Napatingin si Anne at pinilit ngumiti. Huy Leia, oo naman, pasok ka. Buti dumaan ka. Pumasok si Leia at agad napansin ang marahang kilos ni Anne habang nilalagay ang mga gamit sa teacher's table. Grabe Anne, ang payat mo na at parang hirap ka nang maglakad. Kumusta ka na talaga? Umupo si Anne sa isang maliit na upuan. Ramdam niyang nanginginig ang tuhod niya. Huminga siya ng malalim bago sumagot.
Leia, to be honest, hindi ko na rin alam kung anong nararamdaman ko. Parang araw-araw mas lumalala eh. Ang bigat ng katawan ko. Tapos may pagkakataon pa na ang sakit ng mga joints ko. Hindi ko na makayanan minsan. Kaya nga bala ko na rin mag-leave muna. Pansamantala lang habang nagpapagaling. Natahimik si Leia saglit. Kita sa mukha niyang pagkabahala. Mabuti nga yan, Ann. Ang hirap niyan. Nagtuturo ka pa habang may nararamdaman. Pero ano bang sabi ng doktor mo? May iniinom kang gamot, diba? Tumango si Ann at sabay abot sa maliit na lalagyan ng tableta na nasa side table. Kukunin na sana niya ang isang tablet para inumin, pero napansin ni Leia ang label ng gamot. Napakunot noo ito habang binabasa. Oh, wait, teka lang. Ito ba yung gamot na binigay ng doktor mo? Oo. Bakit? Pamilyar ba sa'yo? Medyo, oo. Parang ito rin yung gamot na pinakita sa amin dati ng pinsan kong doktor. Si EJ. Sabi niya ginagamit lang to sa specific cases ng nerve blocking. Dito normal na panlaban sa inflammation lang. Napatingin si Ann sa hawak ng tableta. May sandaling katahimikan. Hindi niya ginasabi kung anong nararamdaman niya. Pero halatang nabigla siya. Hindi niya yung binigyan ng pansin noon. Dahil sobrang tiwala siya kay Roy. At sa doktor na rekomendado nito. Ann, sorry pero pwede bang akong humingi ng isa? Ipapakita ko lang kay EJ. Baka may maipayo siya. Lalo na kung matagal mo na palang iniinom to tapos wala ka namang improvement. Sige, bigyan niyo na rin ako ng honest opinion ha. Kasi lately, hindi lang katawan ko napapagod, pati utak ko. Parang nalilito na rin ako kung gumagaling ba talaga ako. Pinipilit ko lang maniwala. Don't worry, akong bahala. Si EJ, sobrang talino nun pagdating sa gamot. Very detailed magbasa ng label at side effects. Hindi siya basta-basta nagbibigay ng conclusion. Don't worry, Ann. Gagawin ko to, hindi lang dahil kaibigan kita. Gagawin ko to, kasi alam kong may mali. At hindi kita hahayaang mababayaan. Pagka-uwi mula sa school, dahan-dahang umakyat si hagdan si Ann. Bawat hakbang ay may kasamang pigil na hingal. At sa likod ng isip niya ay patuloy na umiikot ang sinabi ni Leia na baka hindi para sa kanyang gamot at baka may dapat siyang matuklasan bago pa mahuli ang lahat. Pagpasok niya sa kwarto, nadatnan niya si Roy na nakaupo sa gilid ng kama, nagte-text. Pagkakita sa kanya, agad itong tumayo at sinalubong siya. Oh, love, ang aga mo ah. Dapat nag-dress ka muna sa faculty room. Umupo ka muna. Kukuha ko ng gamot mo. Ngunit bago pa siya makaalis, marahan siyang tinapik ni Ann sa braso. Mahal, teka lang. Pwede ba tayong mag-usap muna? Tumingin si Roy sa kanya, bahagyang nagulat sa seryosong tono ng boses niya. Umupo silang pareho sa kama at ilang sandali ang lumipas bago muling nagsalita si Ann. Iniisip ko lang, baka pwede ako magpa-second opinion. I mean, baka may ibang doktor na pwede pang tingnan ako. Kasi ilang linggo na, Roy. Pero parang lumalala ako. Hindi ako gumagaling. Napansin ni Ann ang biglang pag-iba ng ekspresyon ni Roy. Para bang nabigla ito. Second opinion? Are you doubting me also, love? Galit ka ba sa akin? Hindi ba't ako mismo naghanap ng doktor para sa'yo? Natahimik si Ann saglit. Hindi inaasahan ang bigat ng tono ni Roy. Pero nagpakatatag siya. Wala akong sinasabi na may mali ka. Hindi ko rin sinasabing hindi magaling si Dr. Patricia. Gusto ko lang makasiguro. Sa nararamdaman ko kasi ngayon, parang ang layo sa sinabi niyang magiging epekto ng gamot. Napailing si Roy at biglang tumayo. Kita sa kilos niyang inis. Ano bang gusto mong palabasin ha? Na may tinatago ako? Na may mali sa ginagawa natin? Alam mo, kung gusto mong gumaling agad, dapat sundin mo yung doktor mo. Bakit ka pa pumapasok sa school kung talagang masama ang pakiramdam mo? Dapat naka-bed rest ka. Hindi yung nagpapagod ka pa sa pagtuturo mo. Kaya naman kitang buhayin ah. Nagulat si Ann sa pagsabog ng asawa. Hindi ito ang karaniwang Roy na kalmado at sweet. Napatikid siya dito at natila hindi makapaniwala. Roy, I'm just trying to take care of myself. Gusto ko lang malaman kung may mas makakatulong pa. Kung gusto mong gumaling, Ann, sumunod ka sa doktor mo. Wala lang tanong-tanong pa. Don't complicate things. Sa tono nito, para bang sinasara ni Roy ang usapan. Iniwan niya si Ann sa kama at lumabas ng kwarto na parang walang balak makinig pa.
Tahimik si Anne. Ramdam niyang pagkabigla at lungkot. Pero higit sa lahat, ramdam niyang may kailangan siyang malaman. Hindi niya na kayang ipikit ang mga mata sa mga tanong na unti-unting lumalakas sa loob niya. Kinabukasan, maagang umalis si Roy papunta sa trabaho. Tahimik lang si Anne habang inaayos ang kanyang sarili. Pakiramdam niya ay mabigat pa rin ang atmosphere mula sa huling pag-uusap nila. Pero hindi niya hinayaan yon na napigilan siya. Kailangan niyang marinig ang sagot. 3:00 ng hapon, nasa isang maliit at tahimik na cafe si Anne. Nasa isang sulok siya, naka-light blue na blouse at simpleng jeans. Medyo maputla pa rin pero may determinasyon sa mga mata niya. Pagkaraan ng ilang minuto, dumating si Leia, may kasamang isang lalaking matangkad, maputi, matikas ang tindig at may itsura. Suot ito ang simpleng polo shirt pero halatang doktor sa postura at bitbit itong medical pouch. Anne, sorry ha, natagaling kami. Traffic eh. Ngumiti si Anne at tumayo para bumati. Agad namang iniabot ng lalaking kamay niya, firm pero gentle. Hi, I'm EJ. Finally, nakilala rin kita. Madalas kang ikwento ni Leia sa akin. Medyo nagulat si Anne sa itsura ni EJ. Hindi siya mukhang typical na nerdy doctor. Maabong mga mata at kalma ang boses. Nice to meet you din po and thank you for checking the meds. Umupo silang tatlo at agad na nilabas ni EJ ang maliit na ziplock na may lamang tableta. Sinuri ko tong gamot na to. And tinanong ko na rin ang kasamaan ko sa toxicology. Alam mo ba kung ano talaga to? Umiling si Anne medyo kinakabahan. Ang generic name nito ay bupivacaine. Usually, injectable to at ginagamit sa epidural o spinal anesthesia. Pero in this form, as an oral tablet, it's not common. Sa ibang bansa lang to ginagamit bilang nerve suppressant. At sa sobrang lakas ng epekto, pinaiingat ang paggamit. Napakunot ang noo ni Anne. Nerve suppressant? Tumango si EJ. Ang epekto nito, unti-unting pinamamanhid ang mga peripheral nerves, especially sa lower limbs. Kapag tinake ng regular, pwedeng maka-apekto sa reflexes, balance, at kahit voluntary movement. Kaya siguro parang hindi mo na magamit ang maayos sa mga tuhod at paa mo. Nanlaki ang mga mata ni Anne. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Anong ibig sabihin yan? Hindi naman sinabi sa kanya ni Doktora Patricia. Ang sabi niya, kailangan ko ng maintenance kasi baka may nerve inflammation. Baka. O baka may ibang dahilan. Kasi kung wala kang history ng nerve disorder o trauma, bakit ka bibigyan ng ganitong gamot? Hindi ito normal na resetaan. At lalo na kung walang full diagnosis bago ka pinainom. Han, sorry I think may karapatan ka nang magtanong. Kung ako sa'yo, ihinto mo na muna yung gamot at huwag ka munang babalik kay Doktora Patricia. Not until may independent doctor na titingin talaga sa'yo. Sang-ayon ako. Pwede ko tang i-refer sa trusted neurologist na walang koneksyon sa kahit sino sa inyo. Let's find out what's really going on. Dahan-dahang tumulo ang luha sa gilid ng mata ni Anne. Hindi siya umiyak ng malakas, pero ramdam na ramdam niya ang sakit ng pagdududa. Sa asawa, sa doktor, at sa mga paniniwala niyang akala niya totoo. Thank you. Isa niyong dalawa. Sa totoo lang, ngayon lang ako parang nabuhayin ulit. We'll help you. Hindi mo na kailangang mag-isa. Tahimik muna silang tatlo sa mesa, habang si Anne ay hawak-hawak ang baso ng malamig na tubig. Kita sa mukha niyang kaba, pero may halong determinasyon. Anne, I hope okay lang na magtanong ako ng medyo personal. Pero kailan mo unang naramdaman yung mga sintomas? Like, was there a specific trigger or biglaan ng lahat? Napabuntong hininga si Anne. Tumingin siya kay Leia na parang humihingi ng lakas ng loob bago siya sumagot. Actually, okay naman ako before. I was really healthy. Wala akong sakit. Wala akong maintenance. Nothing serious. Kaya nga nakakagulat eh. Simula nung kinasal kaming dalawa ni Roy, parang nag-iba ng katawan ko. Nag-iba? Paano? First month okay pa. Pero pagsapit ng third month, parang bumigat ang katawan ko. Lagi akong pagod kahit konti lang ginagawa. Laging may kirot sa tuhod. Tapos madalas ako mahilo kahit sapat ang tulog at kain. May mga araw pa na hindi ako makatayo ng maayos. Akala ko dahil sa stress or adjustment sa married life. So, basically, you were totally fine before the marriage.
And it only started after you began living together with Roy? Tumango si Anne. Oo, kaya nag-alala rin talaga si Roy. Siyang nagsuggest na magpa-check up ako kay Doktora Patricia. Sinabi niya na kilala niya raw to, magaling, at safe daw ako doon. Muling tumahimik ang mesa. Si Leia ang unang nagsalita habang tila nag-uusap ang kanyang mga mata't utak. Bessie, sorry ha, pero naisip mo na ba? What if may hinahalo siya sa pagkain mo? I mean, hindi sa gusto ko magsimula ng issue. Pero come on, parang ang bigat naman yata ng timing. As in, wala kang sakit dati. Tapos after niyong magsama, saka ka lang biglang humina. Napalunok si Annie. Hindi agad siya nakasagot. Pero kita sa mga mata niya na may parte sa kanyang natamaan sa tanong. Hindi ko alam, Leia. Hindi ko maisip na magagawa yun ni Roy. Lagi siyang sweet. Lagi niyang pinagluto ko. Inaalagaan. Pero lately, parang mas madalas na akong sabihang wag nang lumabas. Wag nang magtrabaho. Tapos parang irritable siya kapag binabanggit ko si Doktora Patricia or kung gusto kong magpa-check up si iba. Tumango si EJ. Halatang iniisa-isa na sa isip ang buong picture. Anne, I hope you don't take this the wrong way, ha? But this isn't sounding like a simple medical concern anymore. You're showing signs of chronic muscle weakness, localized numbness, and progressive deterioration, all without pre-existing conditions. Plus, all your meds come from the same doctor, and she was recommended by your husband. Tumingin siya kay Leia, tapos kay Anne. And now, knowing that this drug is not something na basta-basta lang iniinom, especially without a formal diagnosis or lab work. And this isn't just suspicious, it's dangerous. Namumuna ang luha sa mga mata ni Anne, pero hindi siya umiyak. Inipon niyang lakas niya, hindi para makapagtalo, kundi para mas maintindihan ng lahat. So, you're saying, there's a possibility na may ibang dahilan kung bakit ako nanghihina? I'm saying, hindi coincidence ang lahat ng to. At kung totoo ngang may nilalagay sa pagkain mo o pinapainom ka ng gamot na may ibang purpose, then we need to act carefully and fast. Hindi lang health mo nakasalalay dito. Napatingin si Leia kay Annie, hinawakan niya ang kamay nito. Bes, andito kami. Hindi ka na mag-isa. Pero this time, kailangan mo na talagang maniwala sa instinct mo. Kasi minsan, yung pakiramdam ng katawan mo, mas totoo pa yan kaysa sa mga salitang naririnig mo. Tahimik lang si Anne. Hawak-hawak niya ang baso, pero ang puso niya ay parang may pader na unti-unting nababasag. Hindi niya alam kung anong susunod na mangyayari. Pero ngayon siya ulit nakakaramdam ng linaw na kailangan niyang ipaglaban ang kanyang sarili. Pagbalik ni Anne sa kanilang bahay, nagsimula siyang mag-ayos sa mga gamit sa dining area habang hinihintay si Roy na makauwi mula sa kanyang trabaho. Ang plano niya ay unti-unting tigilin ng gamot ni Doktora Patricia. Nasa gitna siya ng mga ginagawa niya nang dumating si Roy. Love, I'm home! Lumapit si Anne sa kanya at hinalikan siya sa pisngi. Agad namang binaba ni Roy ang mga gamit at naglakad patungo sa mesa. Hi love, how's your day? Busy as usual, pero okay lang. Masaya ako nakauwi na. Ikaw, kamusta? Nakapag-rest ka na? Umupo si Anne sa tabi ni Roy at pinakitang isang malit na lalagyan ng gamot na parang normal lang. Hinalungkat ni Anne ang tabletang naroon at agad niya itong ilabas para magpretend na iniinom niya ito. Pero pagkatapos yung isubo ito, mabilis niyang iniluluwa kapag nakatalikod si Roy. Love, hindi mo na ako magpapa-inject ha? May gamot naman akong iniinom eh. So feeling ko okay na. Baka masyadong malakas na ang dosage ko eh. Bakit? Alam mo ba kung anong sinasabi mo? Kung hindi ka magpapa-inject, paano ka gagaling? Ikaw pa nga mismo nagsabi na nararamdaman mong mahina ka eh. Di ba yun ang purpose ng gamot? Para gumaling ka? Bumuntong hininga si Anne at dahan-dahang tumingin kay Roy. Dahan-dahan niyang sinapo ang kamay ng asawa. Sino bang may sabi na hindi ako magpapa-inject? Ang sabi ko, hindi na muna. Next week na lang ha. May gamot naman eh. Hindi ko man kinakaligtaan ang binibigay ni Doktora Patricia. Huminga na lamang ng malalim si Roy. Sige, sasabihin ko siya. Tatawagin ko na lang siya. Magbibihis na rin ako. Tumango si Anne na pilit ang ngiti, pero ramdam ang kaba sa dibdib. Nang tuluyang pumasok si Roy sa kwarto,
Nagkunwaring nag-aayos pa si Ann sa kusina. Ilang saglit pa naririnig niyang bahagyang paglapag ng telepono ni Roy sa nightstand at ang mababang boss nito habang may kausap sa tawag. Hindi naka-loudspeaker si Roy kaya halos boss lang niya ang naririnig pero sapat na yun para mapakapit si Ann sa hamba ng hagdan at dahan-dahang umakyat. Pinipigil ng bawat kaluskos ng paa niya. Nasa labas lang siya ng pintuan ng kwarto. Bahagyang nakabukas yun. Mula roon, narinig niyang iritado at mababang boses ni Roy. Hindi mo ba naiintindihan, Patricia? Kung magpupumilit pa tayo, lalo siyang magdududa. Kailangan natin siyang pagbigyan. Hindi siya pwedeng makalata. Tahimik lang si Ann. Kinakabahan na siyang humina. Parang humigpit ang paligid ng dibdib niya. Totoo nga na ang asawa niyang si Roy ay ang may kagagawa ng lahat ng to sa kanya. Pero bakit? Wala pa sa timing. Hindi pwedeng basta lang tayo mag-push. She's starting to question the meds. Ayoko siyang mawala sa kontrol. Lalo na ngayon. Basta, gawin mo na lang yung sinabi ko. Hindi ko kailangan ng opinion mo, ha? You're the one who said this would work. Akong pinapasan niya ng lahat eh. Kung bumagsak to, kasalanan mo. Dahan-dahang umatras si Ann mula sa pinto. Pilit pinipigil ang kanyang paghinga. Napaupo siya sa gilid ng hagdanan. Hawak-hawak ang dibdib na parang sisabog sa lakas ng kabog. Hindi niya alam kung anong mas masakit. Ang pagkumpirma ng mga hinala niya o ang katotohanan galing mismo sa bibig ng lalaking pinakamamahal niya. Tahimik siyang lumuhod at siniksik ang sarili sa gilid ng dingding. Nagpupumilit siyang huwag umiyak, ngunit sa loob niya may pader na tuluyan ng nabasag. Gabing yun, tahimik na sa buong bahay, naroon si Ann sa kama. Nakatalikod kay Roy na kasalukuyang abala sa pagbabasa sa tablet. Pinipilit niya na hindi kumikbi kahit naninikip ang kanyang dibdib. Ang mga narinig na kanina sa tawag ay parang laso na unti-untong lumalason sa puso't isipan niya. Nang tumalikod si Roy para patayin ng ilaw sa gilid ng kama, dahan-dahang kinuha ni Ann ang cellphone niya na naka-silent mode at bahagyang sumilip dito. May isang unread message mula sa unknown number. Hi Ann, sorry kung bigla ako nag-text ha. Kinuha ko ang number mo kay Leia. I just want to make sure you're safe. EJ. Napatitig si Ann sa screen. Parang may bahagyang ginhawa sa kanyang dibdib. Tumagal siya ng ilang minuto bago sumagot. Hi EJ, okay lang. Thank you for checking. Actually, gusto kong sabihin sa'yo na hindi ko na iniinom yung gamot. You mean totally? I pretend to take it. Tinatago ko lang sa tissue. Tapos niluluwa ko kapag nakatalikod si Roy. Gumawa rin ako ng alibi para hindi mo na ako magpa-inject this week. Sabi ko, may iniinom naman akong gamot. That's good. That's really good, Ann. I know it's not easy to pretend, but it's the right move. You're protecting yourself. He'll figure this out. Hindi kita pababayaan. Napakagatlabi si Ann. May kirot sa puso niya, pero may konting lakas na rin siyang nararamdaman. Dahil sa wakas, may isang taong naniniwala sa kanya. Ilang araw makalipas, nagpaalam si Ann kay Roy na magpapamasahe kasama ang co-teacher nilang si Leia. Hindi na siya tinanong ito ng marami. Simpleng tangulang sinagot ni Roy habang abala sa laptop niya. Mabilis namang lumabas si Ann sa bahay, dalang maliit na shoulder bag at isang tahimik na determinasyon. Pagkatapos makipagkita kay Leia sa labas ng school, sumakay sila sa taxi papunta sa isang maliit pero malinis at maayos na clinic sa isang quiet subdivision. Nandoon si EJ, nakasuot ng light blue scrubs at nakangiting sinulubong si Ann. Thanks for coming. Don't worry. Wala halos pasyente ngayon. Tahimik dito. Tahimik lang si Ann sa una, kabado, pero may tiwala. Tinanguan lang ni si AJ habang pinapasok siya nito sa consultation room. Pagkaupo nila, marahang nagsalita si AJ habang pinapahid ang alcohol ang kanyang mga kamay. Okay, bago tayo magsimula, tell me everything. Nasabi mo na to sa akin pero kailangan mong sabihin ulit. Lahat. Kailan ka nagsimulang makaramdam ng panghihina? Huminga ng malalim si Ann. 3 months after the wedding. Before that, okay ako. Healthy, active. Halos araw-araw ako masigla. Pero pagkalipat ko sa bahay naming dalawa ni Roy, bigla na lang akong bumagsak. Nagsimula sa mababang energy. Tapos sumunod, biglang pananakit ang joints. Nahihirapan na ako maglakad minsan, lalo lang sa tuhod. Tumango si AJ habang nag-note sa tablet niya. Inabot din ni Ann ang isang maliit na ziplock pouch mula sa bag niya.
Naroon ang mga iniipon niyang tablets na hindi niya iniinom. Kinuha ito ni EJ at tiningnan ng mabuti. Now it all makes sense. Kapag patuloy niya iniinom to, it can cause long-term damage sa nerves, lalo na sa lower limbs, tuhod, sakong, pelvic area. Tapos kung may kasamang injection pa, lalo lang bibilis ang effect. Napatakip ng bibig si Anne. Ramdam niyang nanginginig ang buo niyang katawan. Lumapit si AJ sa kanya at marahang hinawakan ng kamay ni Anne. I don't know what game he's playing, but this is not love, Anne. This is control. Deliberate and illegal. Ang next step, gusto kong ipa-MIR ka para makita natin kung may damage na. We'll do blood work too, but I'll make it discreet. Ako nang bahala. So, anong gagawin ko? Next week, I'm sure pipilitin niya ako magpa-inject. Hindi pa masyadong magaling ang mga binti ko. Wala pa ako masyadong lakas. Doon ka na muna sa poder ko, Bessie. Huwag ka nang uuwi dun sa inyo. That Roy's evil. He's poisoning your body. Anong purpose niya sa ginagawa niya? Para ano? Para maging dependent ka sa kanya habang buhay? Para hindi ka makalakad? Hindi ka makalis sa kanya? No. Nagulat si Leia at Anne. Hindi safe si Anne sa poder mo, Leia. Kilala ka ni Roy. Alam niya kung sinong mga taong malapit kay Anne. At kung hindi siya umuwi sa bahay nila, ikaw agad ang unang pupuntahan niya. So anong plano mo? Sa akin siya titira. May guest room ako sa unit ko sa condo. Secured ang building. May private entrance. At hindi alam ng asawa mo kung sino ako. Hindi pa. Napatitig si Anne kay EJ. Ramdam niyang bigat ng desisyon, pero mas ramdam niyang pag-aalaga ang sinseridad sa tinig nito. Sigurado ka? Baka madamay ka. Anne, I'm a doctor. I took an oath to protect. And now you need medical help. Real help. I already contacted a private investigator. Gusto ko malaman kung sino talaga si Dr. Patricia. Her license, her connections, lahat. Kung kailangan nating kasuhan, kailangan nating ebidensya. Bessie, hindi ko akalain na sa pagmamahal mo sa kanya, gantong ibabalik niya sa'yo. Akala ko pagmamahal din yung pag-aalaga niya, yung pagpupush niya ng gamot, yung pagpapatigil niya sa pagtatrabaho ko. Akala ko concern, hindi ko na alam kung alin sa mga ginawa niyang totoo. What he's doing is manipulation. Hindi pagmamahal ang kontrol. Hindi pagmamahal ang paninira ng katawan mo para manatili ka sa kanya. But Anne, you're choosing to fight now. That's real strength. Pack only what's necessary, ha? Tomorrow morning, Leia will drop you off somewhere safe. I'll pick you up from there. Walang dapat makalam. Not even Roy. Kinabukasan, 8:00 ng umaga. Tahimik na naghahanda si Roy sa sala. Bit-bit niyang laptop bag at suot ang paborito niyang navy blue blazer. Nakaupo si Anne sa dulo ng mesa. Tahimik lang habang nagpapanggap na nagsusuklay ng buhok. Hawak ang basong may kape. Don't forget your meds today, love, ha? At tawagin mo si Patricia kung okay ka na for next week injection, ha? Kailangan consistent. Oo, sige. Ingat ka sa work. Lumapit si Roy at hinalikan siya sa noo. Pero hindi siya tumingin. Hindi niya kinaya. Hindi dahil sa pagkasuklam, kundi dahil sa kirot ng pagkawala. Pagkaalis ni Roy, agad siyang tumayo. Nanginginig ang kamay niya habang binubuksan ang drawer ng side table. Kinuha niyang isang maliit na backpack na inihanda kagabi. Isang blouse, isang palda, identification card at ang ziplock pouch ng mga gamot na hindi niya ininom. Lumabas siya ng bahay, tumigil muna sa harap ng pintuan at lumingon sa loob. Doon na tuluyang tumulo ang luha niya. Sorry, Roy. Akala ko kaya nating buuin yung pamilya na hindi ko naranasan. Pero hindi ko na kayang mawala ako habang binubuo natin yon. Sumakay siya sa tricycle na nakapila sa kanto. Si Leia ang nagsabing doon siya dadaanan ni EJ dahil hindi available si Leia sa mga oras na yun. Pagdating sa drop-off point, nandoon na si EJ, naka-hoodie at sunglasses para hindi makilala agad. You okay? Tumango si Anne kahit na punong-puno ng luha ang mga mata niya. Sumakay siya sa kotse, umupo sa passenger seat at sa unang beses, huminga siya ng malalim. We'll get you the test. We'll get your answers. And we'll protect you. I promise. At sa unang liko ng sasakyan, tuloy nang iniwan ni Anne ang bahay na minsan niyang tinawag na tahanan para sa pagkakataong muling mabuo
ang sarili niyang mundo. Sa kabilang banda naman, mga alas 5 ng hapon, pagkabukas ng pinto, tahimik na pumasok si Roy sa bahay. Hawak pa niyang cellphone habang sinusulya pa ng paligid. Tahimik, walang amoy ng nilulutong pagkain, walang tugtog mula sa maliit na speaker ni Anne. Walang Anne. Love? Tahimik pa rin. Napakunot ang noon niya, umakyat siya sa kwarto at doon niya nakita ang bukas na cabinet. 3 blouse, ilang undergarments at isang maliit na pouch ay wala na. Napamura siya at agad hinugod ang cellphone. Galit na tinawagan si Doktora Patricia. Nasaan si Anne? She's not here. Wala na siya. Pati gamit niya kinuha na. What do you mean wala na siya? Akala ko ba hawak mo siya? Hindi ko alam na may plano na pala siya. She's gone, Pat. Gone. Ikaw kasi eh. Bakit hindi mo namamalayang lumalakas na siya? Ikaw ang kasama niya araw-araw. Bobo ka rin eh. Baka hindi niya iniinom yung gamot. Baka niluluwa niya lang, gago. Huwag mo akong pagbintangan ah. You're the one injecting her. Ikaw ang dapat sigurado. Di ba sabi mo wala siyang lusot? Anong akala mo sa kanya? Hangal? Babae yun. Teacher pa. Baka may nakalatang iba. O may sinabihan na siya. Hindi akong nagbabantay sa kanya. Ikaw. Puta. Kung may nagsumbong sa kanya, delikado tayo. Kakasuhan tayo nito eh. Lalo na ako. Akong asawa niya. Paano kung may ebidensya siya? Find her. Bago pa siya makalapit sa abogado, sa pulis, o kung sino mang koneksyong meron siya ngayon. Hanapin mo siya, Roy. And this time, siguraduhin mong hindi na siya makakatakas. I will. And when you do, make sure na hindi siya makakalakad. Ever again. 2 days later, sa loob ng isang private clinic na pagmamayari ng kaibigan ni EJ, nakaupo si Anne habang binubuklat ni EJ ang folder na may medical results niya. Tahimik ang paligid. Si Anne, kinakabahan, pero nagtatapang-tapangan. Suot niyang simpleng cardigan ni EJ na pinahiram ng saglit dahil malamig sa loob ng klinik. Anne? Napakagat-labi si Anne. Hindi niya alam kung gusto ba niyang marinig o hindi. Confirmed. Yung gamot na pinainom sa'yo, pang-localize ang nerves, specifically sa lower limbs. Kapag tumagal pa ng ilang buwan, irreversible na sana ang pinsala. Napapikit si Anne. Kumakabog ang dibdib niya, hindi dahil sa takot, kundi sa sama ng loob. Hindi niya akalain na totoo pala talagang lahat. So, sinasadya talaga? Hindi to allergy, hindi side effect. Anne, sinadyang pahinain ang katawan mo. And based on your history, you were perfectly healthy before. I'm sorry na ito yung kailangan mong malaman. I can't imagine how hard this is for you. Anyway, medically speaking, you're already regaining muscle strength. A few weeks of therapy and you'll be back to your strong walking self. No more pretending. No more poison. Salamat. Hindi ko alam ang gagawin ko kung wala ka. I mean, kayong dalawa ni Leia. You're always welcome. And if ever you get tired of fighting alone, I don't mind standing beside you. Isang matamis na ngiti lang ang tinago ni Anne sa binata. Magandang simula ng pagbangon ni Anne. Araw-araw, sinasamahan siya ni EJ sa physical therapy. Mahirap sa una, madalas siyang matumba, madulas, mapagod ng mabilis. Pero palaging nandoon si EJ para alalayan siya, literal at emosyonal. Hindi niya kailanman pinaramdam kay Anne na pabigat siya. Lagi siyang nagtitimpi, mahinahon at may tinig na parang laging handang makinig. Minsan habang nasa klinik siya at pinipilit tumayo gamit ang walker, pinagmamasdan siya ni EJ mula sa gilid. Pawis na pawis si Anne, nanginginig ang tuhod pero ngumiti siya ng kahit bahagya. Gusto ko lang talaga makalakad ng maayos. Ayoko na may tumulong sa akin. Gusto ko ulit maging ako. Ani Anne habang nagpipigil ang luha. Darating din tayo dyan. Pero sa ngayon, okay lang maging mahina paminsan-minsan. Hindi ibig sabihin yun, hindi ka na malakas. Nagkatinginan sila ng matagal. Hindi romantiko ang intensyon ni EJ. Pero ramdam ni Anne ang genuine ng malasakit. Habang nagpapahinga sila sa sofa, may kumatok sa pinto. Binuksan niya ni EJ at isang lalaking may dalang brown folder ang pumasok. Doc AJ, ako po yung investigator. Madala po akong report. You might want to read this. Tumango si EJ at nagpasalamat.
Naupo silang dalawa sa dining table. Si Anne hindi muna lumapit. Pinagmamasdan lang niya ang mga ito mula sa sala habang binubuksan ni EJ ang folder. Una sa lahat, si Doktora Patricia, hindi siya general doctor. Rheumatology siya. Ang specialization niya ay sa mga joint at autoimmune cases. Walang dahilan para siyang mag-manage ng kondisyon ni Anne, lalo na't wala namang history si Anne ng ganong sakit. Paliwanag ng investigator. Napakunot noo si EJ. So, hindi lang unethical. Illegal pang ginawa niya. Tumango ang lalaki. At mas lumalala pa. She's a childhood friend of your patient's husband, si Roy. On and off sila dati at nagkita ulit 2 years ago sa isang reunion. From there, nagkabalikan sila. Lihim. Simula nang malaman ni Roy ang profession ni Patricia, ginamit niya to. Based sa testimony sa mga dating kaibigan ni Patricia, matagal na siyang may gusto kay Roy. Kaya nang lumapit si Roy at humili ng konting favor, pumayag siya. Naging kabit at naging kasangkot sa planong kontrolin si Anne. Hindi agad nakapag-react si EJ. Napabuntong hininga siya at marahang isinara ang folder. Sobrang obsessed si Roy. Seloso. Kontrolado ang lahat ng paligid niya. Ayon sa mga sources, may pattern siya ng pagiging possessive. Pero sa'yo lang namin nakita na umabot sa pagmamanipula ng health ng asawa niya. Dagdag ng investigator. Marami pa siyang sinabi na pinakinggan naman ni EJ. Pagkaalis ng investigator, lumapit si Anne, kita sa mukha niya ang kaba. Anong sabi? Doon naman paniliwanag ni EJ lahat kay Anne, kaya halos sumikip ang dibdib ni Anne sa galit at pagkadismaya. Kakasuhan ko sila EJ. Hindi na ako papayag na ganito na lang ito matatapos. Maghaharap kami sa korte. And we will. Hindi ka nag-iisa, Anne. I already instructed the investigator to forward everything we have to the authorities. Police, legal counsel, lahat. We're moving fast. This time, they won't get away with it. Hindi ko inakaling magagawa niya sa akin to. Asawa ko siya, EJ. Mahal ko siya. He used your love against you. Pero ngayon, hawak mo na katotohanan. And this truth, this will protect you. And I promise, I'll do everything to make sure justice is served. Tumango si Anne kahit nanggigil ang luha. Hindi na siya umiiyak gaya ng dati. Iba na yung luha niya ngayon. Hindi dahil sa kahinaan, kundi dahil sa tapang. Sa wakas, pinipili niya ng sarili niya. Nang dumalo naman si Leia sa kondo ni EJ at nalaman niyang lahat, gigil na gigil siya. Kulang na lang, magwala siya sa galit. Bessie! My God! Nalaman ko ng lahat kay EJ. Kulang na lang palakpakin ko yung Roy na yun sa kawali sa ulo eh. Natawa si Anne kahit may luha sa gilid ng mga mata niya. Pero si Leia, tuloy-tuloy sa galit habang naglalakad paikot sa sala. Para bang hinahanap kung saan niya pwedeng ibuhos ang inis niya. Sinasabi ko na eh. Sabi ko na nga ba may mali talaga sa mga pinaggagawa niya. Hindi yan yung mahal kita, kaya kita inaalagaan level, Bessie. Ibang level yan. Borderline psycho. Kinukontrol ka niya, Anne. Yung pagmamahal niya. Hindi na pagmamahal yon. Obsession na yan. Ang tagal kong pinagpilitan, Leia. Kasi gusto ko maniwalang tama siya. Na baka ako lang may mali. Pero mali talaga lahat ng ginagawa niya. Hindi ako gumagaling. Lalo akong napaparalisa. At ngayong alam ko ng totoo, hindi ko na kayang ibalik ang tiwala ko sa kanya. She's not alone, Leia. We've already submitted everything to the police. Kaso na lang ang kulang. And we're pushing for it. Hard. Good. Kasi kung hindi ko siya makakasuhan sa korte, baka mapuntahan ko pa sa bahay at sabunutan ko nilang yung si Patricia. Napataw silang tatlo kahit mabigat pa rin ang hangin. Ngunit sa gitna ng bigat, ramdam ni Anne ang gaan na hindi na siya nag-iisa. At sa unang pagkakataon matapos ang matagal na paniling lang, may mga taong tunay na nagmamahal sa kanya. Lumipas ang mga araw, unti-unting lumalakas si Anne. Patuloy ang kanyang therapy at araw-araw siyang sinasamahan ni EJ. Unti-unti, bumabalik ng lakas sa kanyang mga binti. Sa bawat hakbang niya sa gym sa rehab room, parang unti-unti na ring nawawala ang bigat sa kanyang dibdib. Sa bawat pagpapawis, naaalala niya kung paano siya halos mawala ng pag-asa at kung paano niya pinili ang sarili niya. At ngayon, siya muling lumalaban. Isang hapon habang nagpapahinga siya sa veranda ng kondo ni EJ, dumating ang balita. Tumawag ang investigator
Nahuli na si Patricia, na corner sa klinik niya. Walang laban, walang palusot. At si Roy, muntik pang makatakas. Nasa airport na, may hawak na tiket papuntang ibang bansa, pero hindi siya nakalayo. Hinarang siya ng mga pulis bago siya makapasok sa immigration. Pagkarinig nito, agad na napaupo si Anne. Nanginginig ang kanyang dibdib. Sa wakas, nahuli na sila. Pero hindi pa yun sapat. Gusto niyang makita sila. Gusto niyang tumayo sa harap nila. Gusto niyang sabihin sa mukha nilang lahat ng sakit, galit at pagkabigo. Gusto kong pumunta sa presinto. Gusto kong makita sila. Gusto kong sabihin kay Roy lahat. Hindi ako makakaya ng maayos hanggat hindi ko'y nagagawa. Hindi na nagtalo si EJ at Leia. Alam nila kung gaano kahalaga ito para kay Anne. Kaya kinabukasan, sinamahan nila siyang pumunta sa presinto. Pagkarating nila, tahimik lang si Anne habang lumalapit sa interrogation room. Sa loob, nakita niyang magkatabi sina Patricia at Roy. Si Patricia, halatang umiiyak na. Pagod, basag. Si Roy, tahimik, pero ang mga matay puno ng paggalito. Parang hindi pa rin matanggap ang mga nangyari. Hindi ako pumunta dito para maawas sa inyo. Pumunta ako kasi gusto kong makita kung anong klase kayong tao. Akala ko, ako yung may mali. Akala ko kulang pa yung binibigay kong pagmamahal. Pero hindi pala. Hindi pala akong may problema. Kayo, sinira niyo ako. Ginulo niyo ang katawan ko, ang buhay ko, at ang tiwala ko. Napayuko si Patricia. Tila walang mukhang maihaharap. Anne, masyado lang talaga kitang minahal. Natakot ako mawala ka. Ayoko mawala ka. Kaya ginawa ko yun. Dahil mahal na mahal kita. Hindi pagmamahal ang tawag sa ginagawa mo. Pagmamanipula yun. Pang-aabuso. Pinarelisa mo ako para manatili ako sa tabi mo? Anong klaseng pag-ibig yun, Roy? Yung gusto mo akong ikulong sa katawan kong mahina para hindi na akong makalayo sa'yo? Tahimik ang buong presinto. Tanging ang galit na tinig ni Anne ang umuukil-kil sa hangin. Pangarap kong magkaroon ng buong pamilya kasi galing ako sa wasak na pamilya. Ikaw lang minahal ko ng ganito. Pero hindi ako pipili ng pamilya na itinatayo sa sakit at kasinungalingan. Hindi ko ipagpapalit ang sarili ko para sa pangarap na iyon. Wala nang nasabi si Roy. Tahimik lang siyang napayuko habang tinatanggalan ng sinturon ng kanyang dignidad. Si Patricia, tuloy lang humagulhol. Tila doon lang naramdaman ang bigat ng ginawa niya. At ang katotohanang kahit naging sunod-sunuran siya, wala ring halaga sa dulo. Paglabas ni Anne sa presinto, sinalubong siya ni Leia at EJ. Hinawakan siya ni EJ sa balikat at tiningnan sa mga mata. You did it. You faced them. And you took your power back. Tumango si Anne, lumuluha, ngunit may ngiti sa labi. Ngayon lang ulit siya nakahinga ng maluwag. Ngayon lang ulit niya naramdaman na siya'y buo. Hindi lang sa isang lalaki, kundi dahil sa pinili niyang maging buo para sa sarili niya. At habang lumalakad sila papalayo sa presinto, hindi niya alam kung anong susunod na kabanata sa buhay niya. Pero isa lang tiyak niya, hindi na siya babalik sa dati. Mainit ang araw nang dumating ang araw ng paglilitis. Punong-puno ang loob ng korte, mga abogado, pamilya, mamamahayag at ilang kaibigan ni Anne na dumating para sumuporta. Nakaupo si Anne sa plaintiff's bench, katabi ang abogado niya. Habang sa kabilang panig ay si Roy at si Patricia, parehong tahimik at nakayuko. Wala nang dating tikas ni Roy. Wala na rin ang kumpiyansa ni Patricia. Ngayon, pareho silang tila maliit sa harap ng batas. Tumayong abogado ni Anne, isang babaeng matapang, kalmado at matalas ang pananalita. Your Honor, we will prove beyond reasonable doubt that Mr. Roy Rivera and Dr. Patricia Santiago conspired in a malicious act that directly harmed the physical and psychological well-being of my client, Mrs. Anne Javier Rivera. We have medical records, expert testimony, and strong evidence from my private investigation that confirms an intentional, sustained attempt to weaken my client's body and control her movements. This was not just medical malpractice. It was abuse, and it was calculated. Tumahimik ang buong korte. Bumaling ang judge, isang lalaking nasa mid-50s, seryoso at nakikinig ng mabuti. Proceed with the questioning. Tumayo si Attorney Marquez
at nilapitan si Patricia na tila hindi makatingin ng diretsyo. Nanginginig ang kamay niya habang nakatayo sa witness stand. Doktora Patricia Santiago, ikaw ay lisensyadong rheumatologist, tama? Yes po. Can you explain why you were treating a patient, Mrs. Rivera, for a condition unrelated to your field and administering unprescribed injections without disclosing the full content or purpose to the patient? Roy asked me to. So you're admitting you violated multiple medical ethics and legal standards because Mr. Rivera asked you to? You knowingly injected her with a numbing agent designed to weaken her joints and mobility? Patricia couldn't answer right away. Tumulo ang luha niya, pero halatang hindi ito sapat para sa mga nakikinig. Ang hukom, ang mga manunood, at si Anne, lahat ay nakatingin sa kanya nang may hinagpis at galit. I was in love with him. I couldn't say no. And by not saying no, you deliberately harmed another woman, your patient. Do you know the consequences of this, Dr. Santiago? Tahimik lang si Patricia, kaya nagpatuloy ang abogada. Not only will your medical license be revoked permanently, but you will be facing criminal charges for medical malpractice, intentional harm, and conspiracy to commit abuse. Hindi na po kayo makakabalik sa profesyon, and you will be held accountable to the full extent of the law. Sunod naman tinawag sa witness stand si Roy. Nakaayos pa rin ang suot niya, ngunit kitang-kita sa kilos ang kabog ng dibdib. Mr. Rivera, are you aware that instructing a medical professional to drug your wife without her knowledge is illegal? I didn't mean to hurt her. Just answer the question. Did you instruct Dr. Santiago to inject your wife with a drug that would weaken her physically without her full knowledge? Yes. Nagbulungan ng mga tao sa likuran. Maging ang judge ay napapikit saglit. Waring nilulunok ang bigat ng katotohanan. And why would you do that, Mr. Rivera? Because I love her. I was afraid she'll leave me. I wanted her to need me. That's not love, Mr. Rivera. That's control. That's abuse. And it is punishable by law. What you did is criminal, not romantic. It's disturbing. Bumaling si Anne sa kanyang abogado at marahang tumango. Tinawag siya sa witness stand para magbigay ng sariling pahayag. Tumayo siya, nakasuot ang maayos at maaliwalas. Ibang-iba sa dating Anne na mahina't takot. Ngayon, matapang siya't buo. I gave my heart to Roy, believing I'd be safe. I wanted a family. But what I got was a prison. I was being poisoned slowly. My body weakened, and I thought I was going crazy. But I wasn't. They made me sick. And now I'm choosing justice. Not just for me, but for every woman who's ever been silenced or manipulated in the name of love. Matapos ang mahabang araw ng paglilitis, nagdeklara ang korte. May sapat na ebidensya para isampang kasong conspiracy to commit medical malpractice, abuse of a spouse, physical harm, and illegal medical conduct. Si Patricia ay tinanggalan ng lisensya on the spot at sinamahan ng dalawang pulis palabas ng korte. Si Roy, inaresto at diretso sa kustudiya habang inaayos ang trial proper para sa sentensya. Naiwan si Anne nakatayo sa gitna ng courtroom kasama si Leia at AJ. Niyakap siya ni Leia mula sa gilid habang si AJ tahimik na tumayo sa tabi niya. Hindi pa tapos ang laban pero ang pinakamalaking hakbang ay nagawa niya, ang tumayo para sa sarili niya sa harap ng mga taong sumira sa kanya. Pagkatapos ng tense na paglilitis, lumabas sina Anne, EJ at Leia mula sa courtroom. May ilang mamamahayag na nag-aabang pero agad silang nilayuan ni EJ at Leia para makalayo si Anne sa gulo. Sa loob ng kotse, naupo siya sa passenger seat. Tahimik lang habang nakatingin sa labas ng bintana. Maya-maya, naramdaman niyang malamig na kamay ni EJ na marahang dumapo sa likod ng palad niya. Hey, he did great today. Tahimik pa rin si Anne pero bahagyang tumango. I mean it. I know that wasn't easy. Facing him like that, saying everything out loud. Hindi ko alam kung saan ko kinuha yung lakas ko kanina. Baka nahanap mo na rin sa sarili mo, finally.
Anne, that wasn't just bravery. That was power. You were standing up not just for yourself, but for others too. Natawa si Anne ng mahina, pero may luha na rin sa gilid ng mga mata niya. Sorry, I didn't expect to cry again. I thought ubos na. You're allowed to cry. That doesn't make you weak. That makes you human. And for the record, kahit umiyak ka, ang ganda mo pa rin. Napatingin si Anne sa kanya, nagulat sa dulo ng sinabi nito. Sorry, doctor moment sleep lang. Diba, emotional support dapat gentle lang. But, I mean that. Baka yan pang reklamo ko next. Doctor flirting with patient. Technically, ex-patient ka na. So I think I'm safe. Natawa rin si Anne at sa wakas, ngiti ng may bahid ng gaan ang sumilay sa mga labi niya. Hindi yun pilit. Pagkalipas ng ilang linggo, tuloy-tuloy ng paggaling ni Anne sa tulong ng therapy, gamot na wasto at higit sa lahat, ang payapat ligtas na paligid na binigay ni EJ. Unti-unti siyang nakabalik sa dati niyang lakas. Natuto siyang magtiwala ulit sa katawan niya, sa sarili niyang kakayahan. Hindi pa man tuluyang nakakalimutan ng lahat, pero ramdam niya, unti-unti na siyang nakakaahon. Isang umaga habang nagkakape sila ni EJ sa balcony ng kondo, biglang bumaling si Anne sa kanya. Gusto ko na ulit magturo. You sure you're ready? Oo, I want to go back. Para na rin sa mga bata. Sila yung naging pahinga ko noon. Ngayon, gusto ko silang makita ulit habang buo na ako. At sa sumunod na linggo, bumalik na nga si Anne sa preschool. Pagpasok pa lang niya sa faculty room, halos magliyab sa tuwa si Leia. Bessie! Akala ko after mong harapin yung psycho mong asawa, mag-a-abroad ka na talaga. Miss na miss ka na dito. Nagtawanan ng mga co-teachers nila. Halos lahat ay lumapit para batiin siya. May ilan pa sa mga estudyante ang gumakbo sa kanya at yumakap nang makita siya sa classroom. Ramdam na ramdam ni Anne na ito ang lugar kung saan siya tunay na masaya. Pero sa likod ng kanyang pagbabalik ay isang bagay na gusto niya nang tapusin para tuluyin siyang makalaya. Kaya isang hapon, matapos ang klase, dumiretso si Anne sa presinto kung saan nakakulong pa rin si Roy. Hawak niyang mga dokumento, annulment papers. Hindi na siya umiiyak, hindi na rin galit. Tahimik lang siya, determinado. Dinala siya ng police interrogation room kung saan pansamantalang pwedeng makausap ang bilanggo. Pagpasok niya, nandoon si Roy, nakaupo. Medyo marungis na, hindi na katulad ng dati. Nang makita siya, napabangon ito kaagad. Anne, Pirmahan mo. ano to? Annulment papers. Tapos na, Roy. Hindi kita kayang balikan. Hindi ko kayang mabuhay ulit sa takot. I'm giving myself the freedom I deserve. Mahal kita, Anne. Hindi yan pag-ibig, Roy. Dahil ang totoong pagmamahal, hindi nananakal, hindi nananakit, hindi nang kokontrol, at hindi ginagawa ang lahat para mawalan ng boses ang mahal nila. Dahan-dahan niyang tinulok sa harap nito ang ballpen. Pirmahan mo na lang. Wala ka ng kontrol sa akin ngayon. Kung gusto mong mapatawad kita, set me free. Natahimik si Roy. Nagtagal ng ilang minuto bago siya bumuntong hininga at pinirmahan ng dokumento. Paglabas ni Anne sa presinto, nandoon si Leia at AJ sa labas. Naghihintay. Niyakap siya ni Leia ng mahigpit, habang si AJ tahimik lang sa tabi niya. Pinagmamasdan siya na may ngiti sa mga mata. Isang ngiti puno ng respeto at paghanga. Makalipas ang ilang linggo, tuloy nang bumalik sa dating sigla si Anne. Maliwalas ang mukha niya habang tinuturuan ng mga bata sa preschool. Laging may ngiti, laging may pasensya. Sa bawat tawa ng mga estudyante niya, pakiramdam niya ay binubuo ulit ang mga piraso ng puso niyang nasira noon. Hindi na siya yung Anne na takot kumilos. Hindi na siya binabalot ng lungkot. Isa na siyang babae na muling pinili ang sarili. Bumalik na rin siya sa dati niyang inuupahang maliit na apartment. Masikip, pero puno ng katahimikan at kalayaang matagal nang hindi nararamdaman. Madalas siyang dumadalo kay Leia o minsan si Leia ang pumupunta sa kanya. At paminsan-minsan may isang doktor na laging nagkakataong nasa area. Oh, I was just around the corner. Sabi kasi ni Leia, masarap daw niluluto mo pag weekends. So baka may extra? Gutom ka lang ba? O gusto mo lang ako makita? Both, pero mostly sa second one.
Hindi rin nawawala ang tukso ni Leia tuwing magkakasama sila. Uy girl, maporma ngayon ang pinsan ko oh. Nakapoting polo pa. Siguro clinic visit lang daw, pero tumatambay na dito. Leia, alam mo namang hindi ko sinisirado ang puso ko. Pero hindi pa ngayon. Masaya ako. Tahimik ang buhay. And for now, that's enough. Okay, pero kung sakali lang ha, hindi mo rin naman to itataboy no? Hindi ko itataboy, pero hindi ko rin hahabulin. If he stays, then maybe it means something. At tila, ganun ang nangyari. Hindi nawawala si EJ sa paligid. Minsan nagyaya ng kape, minsan sabay silang uuwi ni Ann patapos ang shift. Wala pang formal na usapan, pero halata sa kilos niya na laging andoon, laging nakaalalay at laging may effort. Minsan tahimik na siyang nakikinig kay Ann habang nagsasalita ito tungkol sa klase o mga bata. Minsan, nagdadala siya ng sorbetes kung mainit ang panahon. Wala siyang hinihinging kapalit. Gabi na noon at galing si AJ sa clinic. Dumaan siya sa apartment ni Ann, gaya ng ilang gabi na ring nagiging routine nila. May dala siyang maliit na paper bag mula sa paboritong bakery ni Ann, insaymada at tsokolate. Pagbukas ng pinto ni Ann, agad siyang umiti. Hoy, doctor! Nakaschedule ba to o walk-in visit? Oh, special visit? House call. Sabi kasi ng pasyente, medyo stress siya lately. Sino kayang chismosang nagsabi sa'yo nun? Just a really concerned friend with a medical license. Umupo sila sa maliit ng mesa na apartment ni Ann habang sabay kumakain. Tahimik sandali habang kumakagat si Ann ng mansanas na hinugasan niya kanina pa. Pagkatapos ng ilang kagat, sumulyap siya kay EJ at biglang napangiti. Sabi nila, an apple a day keeps the doctor away, kaya siguro ako mahilig dito ngayon. Ouch! So gusto mo pala akong layuan ngayon? Hindi ko naman sinabi yun, pero prevention is better than cure, di ba Doc? Then let me be your constant check-up. At hindi mo ako kailangan. Gusto ko lang siguraduhin okay ka. At kahit ilang apple pa kainin mo, Ann, hindi ako lalayo. Alam mong hindi pa ako ready, di ba? Alam ko. And I'm not here to rush you. I'm here because I want to stay. Kahit gaano katagalan. I'll wait. Ang bait mo. Hindi. Matalino lang akong doktor na marunong tumingin ng worth ng pasyente niya. Natawa si Ann, pero sa likod ng tawa niya, naroon ang unti-unting pagkatunaw ng puso niya. Hindi pa man niya nasasabi ng direkta, pero nararamdaman niya na may espasyo ng unti-unting nabubuo para kay EJ. At sa gabing yon, habang sabay silang kumakain sa ilalim ng malamlam na ilaw, sa maliit espasyo ng apartment niya, ramdam niyang hindi na siya nag-iisa. Makalipas ang isang taon, napakarami nang nagbago sa buhay ni Ann. Sa halip na lungkot at takot ang laman ng bawat araw niya. Napalitan ito ng kapayapaan at tuloy-tuloy na saya. Mas tumibay pang relasyon niya sa mga estudyante at co-teachers niya. Lalo na ngayon na siya na ang lead teacher sa kanilang preschool. Isang bagay na hindi niya inakalang aabot siya. Lalo na nung mga panahong halos hindi siya makalakad. Isang umaga habang nag-aayos siya ng mga flashcards para sa klase, biglang dumating si Leia na may dalang bouquet ng bulaklak at nakangina parang may tinatago. Guess what, Bessie? May naghihintay sa labas. Sino? Pero bago pa siya makasagot, dumungaw si EJ sa bintana ng silid-aralan. May suot na simpleng polo at sa kamay niya ay madalang paper bag. Obvious na paboritong bakery ni Ann ulit. Delivery po for Miss Ann. 1 year emotionally healed, physically stronger, and stunning as ever. Napailing si Ann pero hindi mapigilin ng ngiti. Lumabas siya ng classroom at sinalubong si EJ sa hallway. You're really committed to this whole day visit thing, huh? It's been a year. I told you I'd wait, remember? I remember. And you actually did. I said I would because I knew you were worth the wait. Tahimik silang dalawa saglit hanggang sinawakan ni Ann ang kamay ni EJ, hindi bilang pasasalamat lang, kundi isang kumpirmasyon ng unti-unting lumalalim na damdamin na ngayon handa na rin siyang yakapin. I think I'm ready now for something new. Does that mean pwede na ako maging efficient sa record mo, Miss Annie? Let's just say
No need for prescriptions. You've been part of my healing all along. At sa hallway ng eskwelahan kung saan dati nililingon lang ni Anne ang bawat hakbang niya sa takot at pag-aalinlangan, ngayon ay tumatahak na siya ng panibagong landas, kasamang isang lalaking hindi kailanman ng iwan at naghintay hanggang siya'y handa na muling magmahal. Matapos ang 2 taon ng tahimik pero masayang relasyon, nag-propose si AJ sa pinakapaborito nilang lugar. Isang simpleng park kung saan sila unang nagkaroon ng tahimik na heart-to-heart talk noon. I just don't want to wait anymore. I want to walk with you through everything. Forever. Will you marry me, Anne? Walang pag-aalinlangan, tumango si Anne habang ang puso niya parang tuluyang bumalik sa buong anyo nito. Buo, malaya, at minamahal. Ilang buwan matapos ang intimate nilang kasal na ginanap sa isang garden na napapalibutan ng mga bulaklak at masayang kaibigan, dumating ang kanilang unang anak. Isang babae na pinangalanan nilang Ami mula sa salitang amihan na nangangahulugang simoy ng hangin. Sabi ni EJ, para raw siyang simoy ng bagong buhay. Sumunod ang kambal, isang boy at girl na tila bonus ng langit sa masayang pagsasama nila. Maingay ang bahay nila, maraming laruan sa sahig, may gatas na natatapon kung saan-saan. Pero puno rin ito ng halakhak, yakap at mga I love you mommy na hindi nauubos sa bawat araw. Minsan habang natutulog ang mga bata at si EJ ay nagbabasa lang sa sala. Tahimik na tinitingnan ni Anne ang paligid. Mula sa mga larawang nakasabit sa pader hanggang sa mga gamit sa kusina na dati siya lang ang humahawak. Ngayon, may mga maliliit na kamay na tumutulong. May katahimikan pero may buhay. May simpleng gulo pero may direksyon. At doon niya naisip habang nakasandal sa balikat ng asawang minsang naghintay at nangakong di siya iiwan. Life didn't go the way I planned, but maybe it went the way I needed. Natutunan ni Anne na hindi hadlang ang pagkabigo para muling magmahal. Na minsan, kailangang piliin ang sarili para matutong tumanggap ng pagmamahal na totoo. At higit sa lahat, ang tunay na pagmamahal, hindi lang nabubuo sa kasal, kundi sa araw-araw na pagpiling magmahal ng wagas, tapat, at malaya. Dito na nga po nagtatapos ang magandang kwentong ito. Hanggang sa susunod pong mali, this is Regine here in Kuya Agustin Stories. Daghan kaayong salamat!